Ibinahagi ng COMELEC na naging matagumpay at mapayapa ang isinagawang paghahain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Acceptance Nomination para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa kabila ng mga usapin kung matutuloy ba ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM, sabi ng Commission on Elections, naging matagumpay pa rin ang paghahain ng COC at CONCAN sa rehiyon. Katunayan, umabot sa 8 na regional political party at 109 na district representatives ang nagsumite ng kanilang kandidatura at sa buong rehiyon, walang naitala kahit isang kaso ng kaguluhan. Ibig sabihin, madami ang nag-i-interest na tumakbo dito sa Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan, bagamat merong maaaring banta o maaaring balita na hindi matuloy ang Bangsamoro parliamentary election, pero minarapat nila mag-file pa rin ng kanilang certificates of candidacy. Pero, posibleng ngayon pa lang ang totoong simula ng hamon sa COMELEC dahil matapos ang COC filing, maglilinis na ang komisyon ng listahan ng mga kandidato. Sabi ng COMELEC, magsisimula na silang tumanggap ng mga petisyon para sa nuisance candidates. Pero sana, wala pa ring maging gulo sa rehiyon. Kapag ka nagkakaalaman na kung sino ang mga nag-file, sino talaga yung mga kumakandidato, dyan unti-unti magkakaroon ng konting tensyon, magkakaroon ng mga hindi pagkakakibuan, natural lamang po yan. Pero sana ipakita naman ng mga kandidato na kahit nag-file sila ng candidacy, pwede pa tayo mag-usap, magkwentuhan, magbalitaan at tanggalin natin ang tensyon. Nangako naman ng COMELEC na kasabay ng pag-aayos ng listahan ng mga kandidato para sa national at local elections, matatapos din nila ang mga kandidato sa BARM parliamentary elections bago matapos ang Nobyembre. Katunayan, para lang sa senatorial aspirants, may 47 ang naideklara ang COMELEC na nuisance candidates. Tatanggap kami ng kanilang mga petition to declare yung mga ilang kandidato bilang nuisance candidates o kaya naman petition to cancel yung candidacy. Katulad din po ng ginagawa natin doon sa mga nag-aspire para sa senador at doon sa mga local positions. At yung mga local, asahan niyo po sa local candidates. Ngayong linggo ito, madami na po ilalabas ang COMELEC Division. Samantala, ngayong araw naman, naproklama na rin bilang alkalde ng Legazpi Albay si dating Representative Alfredo Garbin. Ito nga ay dahil sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na si Garbin ang dapat umupong alkalde nang madiskwalipika ang asawa ni dating Governor Noel Rosal na si Carmen Geraldine Rosal noong 2022 elections dahil sa illegal na paggamit ng pondo ng gobyerno sa panahon ng kampanya. Si Garbin ang kalaban noon ni Rosal at siya ang nakakuha ng pwesto na pangalawa sa pinakamaraming boto sa mga kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.